So Val, we've been talking about money for the past episodes, and we just thought, how about talking about money and kids? Kids. Yes. Yeah. I love this topic kasi ako personally, meron akong journey and experience about money nung bata pa ako. Okay. Diba? Gusto mong malaman? Sure. Natatandaan ko as early as mga grade 6 or grade 5, every time that I get an allowance from my mom, si nanay, pagka pumapasok ako, everyday yan, nagsiset aside ako ng certain amount. Wow. Diba? Alam ko dati, 5 pesos ang baon ko. So, nagsiset aside ako ng piso niyan everyday. And then, syempre, nung medyo nag-improve na yung allowance ko, lumaki na rin yung mga sinesave ko. That's why bago ako makagraduate ng high school, I believe, na nakapag-set up ako ng sarili kong negosyo. Wow, grabe. Maliit lang naman yung nagbebenta ako ng mga ice candy, yung mga ice sa gugulaman, ganyan. And because of that, nakabili ako ng ice cooler, yung Coleman para sa family namin. Of course, ginagamit ko sa business, pero kapag merong mga inuman session si tatay every weekend sa bahay, nagagamit nila yon paglagyan ng beer nila. Nice. So, what you're saying, you started out early because nanay gave you allowance and allowed you to also save up for it. Yeah, yung baon sa school. Yun lang naman siya. Pero not really so much of yung mga monetary rewards, ganyan. Kasi, like for example, sa amin, given that being part of the family, kahit na bata pa kami, dapat meron kaming contribution dun sa mga household chores, paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay. Almost lahat ng mga dapat na linisin sa bahay, in-expose kami ni nanay dyan. Pero walang monetary rewards yun. Wow. Now that you mentioned that, no? Kasi right now, syempre, ina-apply natin yung idea sa mga kids. And, honestly, with us, with me, ang nangyari sa amin, hindi kami masyadong pinalaki na may baon. Meron naman, pero konti lang. Alright. Kasi si mama, she trained us na mag-grocery siya para ibaon namin. So, for example, chips or biscuits, and then we have juice na binili na niya sa grocery weekend pa lang. So, during Monday to Friday, meron na kaming, kumbaga may baon na talaga kami na binili niya. Okay. Nagdadagdag na lang siya ng siguro 20 pesos, 50 pesos kung gusto namin bumili ng something. Pero at first, hindi niya kami train na to have an allowance. So, ang nangyari sa akin sa school... As in talagang walang money? Yeah, it was only later nung nagsabi kami na pwede meron kaming money na allowance. Kasi nga, nangyayari, when I go to school, ako personally, ang nangyayari, ang mga classmates ko, pupunta sa canteen, bumibili ng pizza, or juice, or shake, no? Tapos I feel left out kasi meron akong baon. So, hindi na ako kailangan pumunta ng canteen kasi wala naman akong money talaga na pambili kasi meron akong baon, diba? So, na-realize ko, parang pangit na wala akong allowance. Kaya nanghingi ako kay mama na, baka naman pwedeng mag-allowance. So, that was the time na she started giving us small amounts of money. And usually, si Atsi, yung eldest namin, siya yung may hawak nung lunch money namin. Kasi we eat sa school. Si Atsi, yung sister ko, siya yung nagbabayad for us. So, kumbaga, when we started off, hindi kami masyadong na-train to handle money compared yung sa sinabi mo nga, di ba? Yeah. So, kaya pala. Oo, kaya pala. Kaya pala mga bata ngayon. Ganun din yung ginagawa mo ngayon, oo, di ba? bumibili ako ng mga food together with the grocery, and then nagbabaon sila. Pero na-realize ko din na, yun nga, parang the same experience ko na gusto ko din pumunta ng canteen together with my friends. Kaya we started giving them allowances already. Exactly. Natatandaan ko rin na, syempre, nung nag-college naman ako, pinagbabaon naman ako ngayon ng food, 'di ba? So early in the morning, bumili si nanay nung yung stainless na bilog na merong rice, merong ulam. Pambata minsan ang ulam diyan may sabaw o kaya merong sauce, 'di ba? So hindi na siya mainit. Hindi na siya mainit pagdating ng lunch break
ko sa UST before. OMG. However, meron siyang, syempre, may binibigay pa rin naman siya sa akin na allowance. Pero subsidized na yun. Syempre, it will cover for my transportation at saka kung ano yung mga gusto kong bilhin. Now, syempre ako, since marunong akong gumawa ng paraan kung paano ko maparami yung pera ko, nagse-set aside din ako nung perang ibinibigay niya sa akin daily. Para naman meron akong pampuhunan pang benta ng chicharon. Wow! Nung college hindi ako. Healthy. Hindi healthy. Meron nga ako isang classmate na bumili sa akin ng malaking ng chicharon. Gosh. Yung may laman-laman pa. Pagkatapos niyang maubos yun in one day, sumakit yung batok niya. Dahil sa'yo. Na-konsensya ako. Pero patuloy yon all the way through graduation in college. I was actually selling chicharon dun sa mga classmates ko. And yun yung naka-allow sa akin na makapag-ipon to buy the things that I really wanted to buy na on an ordinary day, if I'm going to ask nanay or tatay to buy me this certain things, sapatos, ganyan, hindi talaga nila yan bibilin para sa akin. Pero, since I learned how to generate money out of my allowances, yun, nakakabili ako ng mga gusto kong bilhin. So, speaking of which, as far as allowances, no, and household chores, kasi na-mention mo nga, diba? And having mga big gifts or big items to buy, yung mga kids natin, since now na meron na silang awareness na, okay, I want to have more allowances, more money to buy stuff, no? Especially si Uno. Binibigyan natin sila ng chances, no? Chances to earn their keep, to earn their rewards, no? And this is syempre for all parents out there, tama ba na bigyan ng money as an incentive or reward to do household chores? Yan yung mga questions din na nakukuha ko din sa other mga mommy friends ko. So, sa atin, as far as our experience sa ating family, we give them general allowance, like every day they have an allowance. Na baon, However, kung gusto nila to have more, they have to do extra chores in the house. Ibig sabihin, they have chores na naka-assign sa kanila na walang payment, walang monetary reward. But if they want to do extra chores, like clean the car, clean my bathroom, meron yang equal amount na ibibigay ko to give them incentive for doing extra chores. Tama. Right? But that doesn't mean na hindi sila maglilinis. Like, say, room nila, kailangan nila maglinis noon. Or, like si Champ, take out the garbage, right? So, kumbaga, meron silang naka-assign na task on a day-to-day basis na walang monetary reward. Right. So, that allows them to actually have extra money for the things that they really wanted to buy for themselves, di ba? Lalo-lalo na yung tatlo, si Alpha, si Super, tsaka si Champ. Pagka nagpupunta tayo ng mall, syempre, ang source nila nung pambili nila ng mga gummies nila at saka nung mga, Sour Patch nila, doon na nanggagaling doon sa pera nila. So, hindi na sila kailangang humingi sa atin. Although from time to time, humihingi din talaga sila sa atin. Pero, they are more empowered to actually buy the things na gusto nilang bilhin para sa sarili nila. Which is good, di ba? Because they can save a portion, no? And that's part of the things that we also teach them na save a portion, wag namang ubusin lahat. And if you want to save also more, then you can bring baon. Because I always buy pa rin naman groceries for them, for their baon. So, kung gusto nyo dagdagan yung savings nyo, bring extra food. Parang, that's our, kumbaga, encouragement sa kanila. Na. For example, lunch. Ayaw mo na maubos yung lunch money mo, then you bring rice. And then, bili ka na lang ng food, extra food doon, or drinks, ganyan. So, the money that we give them, extra na yun sa kanila. And then, they just save a portion of it. Para, just in case they want to save up for a toy, or a shirt or something, doon na nila kukunin from their savings. Yeah, and what I like also about this kind of parang system that we are implementing dun sa mga bata is sila mismo natututo sila to of course manage their money, di ba? Early on. Natututo sila na mag-save. Kilala mo ba kung sino yung pinaka biggest saver sa ating mga anak? Si Super. 'Di ba? Alam na alam niya kung magkano yung naipon niya. In fact, minsan nahihiraman mo.
Oo. Diba, nahihiraman mo pa siya. Wala akong change sa kanya, ako nanghiram. That's number one. I really appreciate it because it teaches our kids the value of saving money early on. At the same time, siguro pati yung pagbabudget na rin, no? Kasi, yun nga, like for example, si Super, ayaw niya na nakikita na yung pinaglalagyan niya ng pera niya na uubos. Diba? So, kinakount talaga niya yan. And, syempre, being financial planners, maganda na yung itinuturo natin sa mga clients natin, sa ibang tao, yun din yung natututunan ng mga anak natin. Diba? It begins in the house. Yeah. And example, no? Very recent example, no? So, ito, kwento natin sa kanila na itong si Super, speaking of Super, had an accident sa teeth niya, diba? And we had to bring him to the dentist. We had to bring him to the dentist. And, kumbaga, unnecessary expense siya that cost, like a lot, no? Kasi hindi siya usual na dental check-up, but really, dahil parang may nangyari sa two front teeth niya. So, ang nangyari, I really told him na, you know what, Super, I'm not angry with you, but I just want to let you know that I spent a whole week's money for grocery because of this unnecessary, accident. But, of course, I was not blaming him for that, but really letting him know na may consequence dun sa nangyari. Na even if it was just, it was an accident, but it cost how much grocery money or even 1 month's, gas allowance or something like that. So, everything has a cost, and we have to let them know na the value also of money. Yeah. It's important because dapat ma-realize nila na yung kinikita natin or whatever money we're bringing into the family, of course, hindi lang naman yan pinagtatrabahuan din yan, diba? It comes with an equal effort that comes with it, no? So at least na-appreciate nila na hindi rin basta-basta yung yung paggamit natin or paggastos natin ng pera, so that they can also be good stewards of money. Yes, and speaking of which, sabi mo nga na the value of earning and doing effort in exchange for the money, that's also one thing that we want to teach them para, like, say, they want to have something. Syempre, di ba, hindi natin maiwasan sa school. Uy, my friend has this, whatever, the shoes, whatever, no? So, we tell them na yung mga special gifts, no? So, like, branded shoes, di ba? Parang, we give them on their birthday or special occasions. Hindi siya yung, okay, pupunta tayo ng mall today or this week, and I'll buy it for you. Parang wala lang. But, I want them to also see that those things, pwede namang bilhin. But it doesn't mean na kaya mo siyang bilhin, bibili mo na siya agad-agad. It teaches them the value of patience. Yes. And at the same time, the value of either doing some creative task in order for them to increase their savings or the way that they are earning money, so that they can buy the things that they wanted. Diba? So ako, napansin ko si Uno, na kapag meron siyang gustong bilhin, diba, he offers his creativity sa atin in terms of editing our videos, our podcast, and turning it into 1-minute videos na pwedeng gamitin sa TikTok, diba? Correct. So that in itself is allowing him to parang find creative ways in generating income for himself. So, diba? Ito, recent example din, ngayon lang, no? So, si Uno, his sister is asking, can I borrow your shirt? Sabi niya, what? Are you borrowing my shirt? You just do extra chores so that you can earn more money to save up for your shirts. Ganon siya. So, alam ni Uno, alam nila na they can actually earn money from us if they do extra value, extra service dito sa bahay. So, I think that's a good way of, training them na every time you give out value, you get money in return. Yeah. So, maganda rin na na parang establish natin as parents kung
ano yung mga advantages of really rewarding kids with these kinds of monetary rewards, diba? And in connection to monetary rewards some of my mommy friends are asking, dapat mabigyan ng reward in terms of doing good in school? Ikaw? Based on our practice as a family, since ang school naman is really part of their obligation and contribution to the family, tayo hindi naman honestly, hindi namin sila binibigyan ng rewards for getting a high grades in school. Although of course we give them affirmation, ganyan, 'di ba? We give them puno sa affirmation, pat on the shoulders, pat on the back, and then we celebrate together as a family. 'Di ba? Either we bring them out, take them out for a good lunch or dinner. Yes. Or dito sa bahay mag-order tayo ng food, 'di ba? Pero in terms of giving them money just because naging 90% sila or nag-top sila dun sa class nila, we don't do that because I really believe na na hindi nakakatulong yung parang carrot and stick na kind of motivation as far as education is concerned. Okay. 'Di ba? So paano kung walang reward? 'Di ba? So hindi maganda ang grade sa school, 'di ba? So and tayo mismo, gusto natin na yung mga anak natin, they will just enjoy going to school, learning the things that they needed to learn without so much pressure na, oy, kailangan kong mag-top sa class kasi sigurado meron akong matatanggap kay daddy at kay mommy. Yeah, it was never a practice for us to give them incentives to be elite, to be gold. Sorry. Hindi natin sila hindi natin sila sinanay na kailangan nilang mag-gold para makuha nila ito. Or for you if you become gold, ito yung reward mo. We never did that because para sa amin number one, hindi natin sila pinipressure to be honor student. Yes. Number two, sinasabi natin na we want them to enjoy with their school as long as you're doing your best, as long as you're doing excellent job. Right. And as long as pasado ka. Yun yung sa atin hindi nga natin sila sinasabihan na dapat ganito dapat mag-honor sila. Yeah. In fact, sabi nga one of our kids sabi papa-tutor daw. Sabi ko, you don't need tutor. You're a smart boy, you're a smart girl. And if you need support from us, we are here to support you in terms of math, in terms of Filipino, 'di ba? Yan yung talaga yung mga subjects na medyo challenging for them. And if they do well in school, yun nga, sabi mo, we reward them by eating out, celebrating together, but never did we have an experience na binigyan natin sila ng money in exchange for being an honor student. And hindi lang siya naging practice for us. It's not that, it's wrong. Some parents do that, but, we are not encouraging that because we always tell them, my responsibility as your parents, we bring you to school, we send you to school, we pay for the tuition fee. Your responsibility as students is to study, make sure that you do excellently. Hindi naman yung parang bara-bara lang, but really making sure that is that something that you can also be excellent in that aspect. So, yan yung tinuturo natin sa kanila. And if ever matapos nila yung school year with flying colors, ibig sabihin, minimum requirement is nakapasa sila. We make sure na ang celebration is enjoyed by the entire family. So far naman, it worked, no? Hindi naman tayo yung parang nag-push talaga sa kanila to be good at school. But so far, matatalino naman sila. No? Matataas naman yung grades nila. Hindi naman yung pasado lang, but really more than what we have expected. In fact, nagugulat pa nga ako na matataas yung grades nila, 90 plus or 80 plus. So, that's already good enough for us, and that's why we don't really give them incentives. Sometimes nanghihingi sila ng pang money for their mga games, but that's it. Hindi talaga natin sila sinanay na merong monetary rewards for doing well in school.